Patuloy na humaharap sa matinding pagsubok ang libu-libong residente sa Mindanao, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan malapit sa Sarangani noong ika-8 ng Hunyo 2026. Ayon sa mga awtoridad, umabot na sa mahigit 45 katao ang kumpirmadong nasawi habang 17 pa ang iniulat na nawawala. Mahigit 149,000 residente naman ang naapektuhan ng kalamidad at libo-libo ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Naganap ang malakas na pagyanig sa unang araw ng pagbubukas ng klase sa maraming paaralan sa Mindanao. Dahil dito, maraming estudyante at guro ang naabutan ng lindol habang nasa loob ng kanilang mga silid-aralan. Nagdulot ito ng matinding takot at panik sa mga residente habang ang ilan ay nagtakbuhan palabas ng mga gusali upang makaligtas. Kabilang sa mga lugar na pinakamatinding naapektuhan ang General Santos City, Sarangani Province, at ilang bahagi ng Socsargen Region. Maraming gusali ang gumuho, kabilang ang mga establishmento, paaralan, at iba pang infrastruktura. Nawasak din ang ilang tulay at kalsada na naging dahilan upang mahirapan ang pagpasok ng mga rescue team sa ilang komunidad. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 630 katao ang nasugatan dahil sa mga gumuhong istruktura, landslide, at iba pang insidenteng may kaugnayan sa lindol. Patuloy namang isinasagawa ang search and rescue operations sa mga lugar na pinani. Ang ilan sa mga ito ay may lakas na higit sa magnitude 6, dahilan upang manatiling mataas ang panganib sa mga lugar na may mga nasirang gusali. Nagbabala rin ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOC sa publiko na huwag munang bumalik sa mga istrukturang may nakitang bitik o pinsala hanggat hindi ito nasisuri ng mga engineer at eksperto. Pinayuhan din ang lahat na maging handa sa posibilidad ng mga susunod pang pagyanig. Samantala, nagpadala na ng karagdagang tulong ang pambansang pamahalaan para sa mga apektadong lugar. Kabilang dito ang pagkain, tubig, gamot, mga kagamitan para sa pansamantalang tirahan, at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga evacuees. Marami ring bansa at international organizations ang nagpahayag ng pakikiisa at kahandaang tumulong sa Pilipinas sa gitna ng nararanasang sakuna. Maging ilang kilalang personalidad sa loob at labas ng bansa ay nagpaabot ng kanilang panalangin at suporta para sa mga biktima ng lindol. Patuloy namang nagsasagawa ng damage assessment ang mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang kabuuang halaga ng pinsala sa infrastruktura, agrikultura, at kabuhayan ng mga residente. Inaasahan na aabutin ng ilang linggo o buwan bago ganap na makabangon ang ilang komunidad mula sa epekto ng kalamidad. Sa kasalukuyan, nananatiling nakatutok ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa search and rescue operations, relief distribution, at pagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilyang nawalan ng tahanan at kabuhayan. Muli, pinapaalalahanan ang publiko na manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng mga awtoridad, at maging handa sa anumang posibleng aftershock sa mga susunod na araw. Ito ang pinakahuling ulat tungkol sa mapaminsalang lindol sa Mindanao. Para sa iba pang mahahalagang balita at update, manatiling nakatutok. Bantay mo, anak! Bantay mo di ate! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod! Wala! Hoy, lingkod mo si Mike Kati! Bata ba? Bata! Ala! Ala! Ayan, ikaw, wala! Lingkod ba? Lingkod! 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 Asa man?
Labas tayo sa building. Tugno? Ah, nag-inog ba?